Magandang araw po. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay lang po. Okay. Yeah. Sir Albert, kayo po ay matagal na sa politika, pero sino po ba si Ginoong Albert de la Cruz? Si Albert de la Cruz po ay dating naging vice-alcalde sa panahon po na naglalahar, noong 1998 at 2001. Yun po yung panahon na pumasok ang SM Pampanga, pumasok ang Beverly Place, pumasok ang Lakeshore. At tayo po ay gumawa ng ordinansa para umalis naman yung bakalan sa tabi ng SM. Yun po yung panahon na si Albert de la Cruz ay vice-alcalde. Aba, medyo marami na po ba kayong karanasan sa panunungkulan? Paano po makakatulong ito sa inyo ngayon, sa inyong pagpapaimbulog bilang sa pagka-alkalde ng Mexico Pampanga? Opo, sa mga kandidato po ngayon kasalukuyan, 3 po kami. Ako lamang po ang may karanasan naging konsehal, naging vice-alcalde. At pagkaraan po nito, ako lang po yung kandidato na pagkatapos ng 6 na taon, ako po yung huminto. Okay. Ng mahigit 10 taon. Ngayon po tayo bumabalik bilang kandidatong alkalde. Sa loob po ng 10 taon, medyo tagal na panahon na po yun. Ano po yung mga nakita nyo sa inyong bayan na sa palagay ninyong dapat baguhin? Noong panahon na 10 taon po na wala tayo bilang politiko sa aming bayan o bilang opisyal, ako po ay hindi naman umalis sa aming bayan. Tayo po ay nagnegosyo at tayo po ay gumawa ng iba't ibang paraan upang dumami yung trabaho sa aming bayan. Kaya gumawa po tayo ng mga pabahay. Naniniwala tayo kapag maraming pabahay, maraming hanap buhay. At the same time, tataas yung real property tax ng isang barangay, ng isang bayan. Ganun din po tayo po ay gumawa ng mga programang pang-turismo. Gumawa po tayo ng isang hotel and resort sa aming bayan. Sa loob po ng 10 taon, tayo po ay nakapagpasok ng mahigit 700 milyong piso na private investment sa aming bayan. Ito po ay isang uri ng investment na kung saan ay mayroon tinatawag na socio-economic impact. Ngunit sa panahon na tayo po ay wala sa politika, sa nakita ko po wala ding masyadong gaanong mga mamamayan na gustong manirahan at magnegosyo sa aming bayan dahil sa iba't ibang mga dahilan. Una dito ay ang peace and order sa aming bayan. Na kung saan po ang peace and order sa aming bayan nagkaroon po ng malaking problema na ang mga ibang bayan po ngayon ay natatakot ng mamuhunan. Kayo ho ba mag-wait and see na lang ba? Hindi po. Kaya naman po tayo ay nakialam. Hindi po tayo basta nanonood lang lamang at tayo po tayo po mismo ngayon ay pumapasok muli sa politika simply because para po magpa-time out muna sa 2 kampo sa aming bayan na nagkaroon ng malaking problema. At ang aming bayan po ngayon ay parang isang bayan na naiipit sa 2 malalaking bato na nag-uumpugan. Hindi man pinalad sa kanyang muling pagtakbo sa politika, wala pa rin sinayang na oras si Albert upang paunlarin ang sarili, ang kabuhayan at ang umpisa ng pagpapatupad ng kanyang advokasya. Siya ang nagturo sa akin kung paano kami magnegosyo at sa haba ng panahon ng pagsasama namin ay napakabait niya at mapagmahal. Sa pagkakalam natin kapag businessman ka, madali mong pag naging successful kang businessman, kaya mong hawakan ng isang ang pagmamanage ng isang kumpanya. So, ibig sabihin kung ang politika kasi parang kumpanya din yan. Na once na kaya mong hawakan at kaya mong i-manage, magiging successful din ang isang kumpanya o isang bayan. It's a blessing in disguise for me. Kasi after na nangyari yon, na sabi ko na it's enough for me in politics. Nag-serve na ako ng 6 na taon. Siguro sa tingin ko, yun yung plano ng Diyos sa akin. So, nag-concentrate kami ng wife ko sa pagnenegosyo. So, from then on, for around 10 years, nakapag-establish kami ng sariling company namin. We developed 4 subdivisions, we're engaged in transportation sector, and we have billboards for advertising. So, nakita ko na nakapag-concentrate naman po kayo sa isang aspeto ng buhay niyo, which is the business, the business and my family. Exactly. Okay.
I see to it na nagbe-breakfast po ako with the kids. Every day. Every day, bago sila pumasok sa eskwelahan. Ilan po ang anak ninyo? We have 4 kids, 2 babae, 2 lalaki. Wow, ang ganda naman po ng Opo. division. At kasama ko po yung wife ko sa company namin. She's our Department of Finance. Siya yung Chief Finance Officer namin. Pero ngayon nasa kampanya kami, siya yung acting CEO ng company. Okay, all right. So, ito pong pagtutulungan ninyong mag-asawa, yun po yung, kumbaga, tulungan po kayo with business. How do you raise your kids naman po? Pinapalaki niyo po ba yung mga anak ninyo kagaya nung kung paano kayo pinalaki noon? Ay, yung mga bata, opo. Halimbawa, mamimili kami ng mga materyales para sa construction, sa ano. I see to it na kung wala silang klase, sinasama ko sila sa pamimili. Yun yung ginawa ng nanay ko sa akin noon. Ini-expose nyo na rin po sila In-expose namin as sila. early as now. Eh kung minsan, kung ang gusto ng mga kliyente, akong makausap, kung walang klase yung anak ko, sinasama ko sila, nakikinig sila. Kapag nag-a-attend kami ng mga church gathering, sinasama namin sila. We see to it na nakikita nila kung ano yung ginagawa namin. So it's kind of training for them. And hands-on din po kayo as parents. Opo, we need to see to it na kapag alas 5 na wala pa yung bata, we need to check kung nasaan na siya. Kung nandun siya sa bahay ng kaklase nila for homework, we see to it na nandun talaga siya. Kasi kung minsan, yung mga bata dahil bata pa, kailangan talaga ng guidance ng mga yan. Si Albert ay mapagmahal, mapag-aruga at napakabait na asawa. Siya ay very supportive sa aming mga anak. Kahit marami siyang mga activity, marami siyang mga gawain, he makes sure na aasikaso niya yung mga anak namin. So every morning, he has to prepare breakfast para at least sabay-sabay kaming kumain ng mga anak namin bago silang tumungo sa mga school nila. So napakabait, very supportive siya. Mayroong 4 na punto na bakit ako nakapag-desisyon. Una, naging-negosyo lang ako. May dumating na Christian pastor dito, nag-rent ng space. So, for the sake of, that's a business, okay, nag-rent sila. Ang problema ko, hindi ko naisip na kapag pala nagpipraising sila, ang ingay. So, ang ingay, kung minsan, kapag Sunday, kailangan ko magpahinga, Sunday. Pag Sunday ng umaga, ang ingay nila, nasa harapan kung saan ako nagpapahinga. So, sabi ko, magpupunta ako sa bandang likuran. Ang nangyari, doon pala sa likuran ng bahay ko, mayroon din nag-establish ng Christian church. So, sa harap tsaka sa likod, may Christian churches. So, there was a point in time na naririnig ko na rin yung mga anak ko na they're singing Christian songs. So, and then after that, nakita ko yung mga Christian pastors, nagmimerenda sila sa restaurant. Binati ko sila just to say hi, hello. Saan po kayo galing kako? Sabi nila, kumuha sila ng manapak, yung pagkain para sa mga malnourished kids. Kaya sabi ko sa kanila, sinermonan ko pa sila. Ba't hindi nyo sila pabayaang yung nanay at tatay nila ang magpakain sa kanila? Nagiging parasite na lang sila. Ngayon yung tema ko. Medyo... Yung tapos, teach them how to fish, do not give them fish. Ang sabi ng isang pastor, paano po sir, walang trabaho yung nanay nila, tatay. Maghanap sila ng trabaho. Wala nga pong mahanap Ganun ba? Baka tamad lang. Ay, hindi po, sabi nila. Anong gagawin natin sa mga bata? Pabayaan natin silang umiiyak habang yung kanilang tatay at nanay walang trabaho. Wag muna silang kumain. For me, I was then struck on the second time. First, because of this singing. And then second, because of that question, anong gagawin natin sa mga batang hindi kumakain? Pabayaan natin silang umiyak habang tatay at nanay naghahanap ng trabaho. And then third, sa isang subdivision sa Sapang Maysak, mayroong mga magbobote, yung mga nangangalakal. Yung gwardiya ko doon, ilang beses na nakahuli
ng mga nagnanakaw ng mga bakal. Unfortunately, mga kabataan, nung nakita ko yung mga kabataan, mayroong daladalang mga gariton, yung pala mga kabataan na to, may kasamang tatay, matanda na, at may kasamang dalawang bata. Unfortunately, yung dalawang bata sumisingot ng rugby. Wow. Sabi ko dun sa tatay, bakit mo pinababayaan itong mga bata na sumingot ng rugby? Sabi niya sa akin, huwag kang makialam, kanya. Kasi yung mga gwardiya mo, ang higpit-higpit, wala kami napulot ngayon. O, ang aming pera sa araw na ito ay 10 piso lang. Dahil dito kanya, hindi kayo makabili ng pagkain. So, in replacement po, In hinahayaan replacement niyang for the food, mag-rugby ang mga bata. ang mga anak niya ay sisingot na lang ng rugby. Wow. Para daw, makatulog sila at kahit nadating sila ng lamok, hindi sila masasaktan, mamamanhid. Kinabukasan, pwede silang mamulot ulit ng basura. I was then struck on the 3rd time. On the 4th time, nakita ko yung isang kamag-anak mo namatay. Meron siyang luha na tumulong bago namatay. Tinanong ko yung kaibigan kong pare, mukha ko, bakit yung mga namamatay, napansin ko, sa 4 na namatay sa harapan ko, bago pumikit yung mata nila, mayroong luhang tumutulo. Sabi ng pare sa akin, alam po ninyo kanya, yun dalawang bagay. Una, tears of joy. Secondly, tears of sadness. Tears of joy kasi makikita niya ng Panginoon. Tears of sadness kasi iiwanan niya yung kanyang mahal sa buhay. Pangalawa, kasi naiisip niya yung mga bagay na dapat niyang gawin, hindi niya ginawa dahil ito'y pinagwalang bahala niya. Yun yung mga tinatawag na sin of omission. Laganap ang kahirapan at hindi maitatanggi ang tapat na hangarin ng isang nasa masaya at pribado ng Estado na muling pasukin ang masalimot na mundo ng politika. Ito'y upang palaganapin ang pagbabago sa kanilang komunidad. We can do something. Let's just avoid our comfort zone. Let's get out of the comfort zone. Kasi komportable na nga ako. I have good business, I have good family. Ano pang hinahanap ko? Pero again, I'll be getting out of my comfort zone, talking to people, trying to immerse myself to my people in order for them to have a much better future. Number 1, dito po sa aming bayan, 90% ng mga taga-Mexico, walang sariling titulo yung bahay nila. Meaning to say, para po kaming squatter sa sariling bayan namin. That's why we have a very low real property tax. Real property tax is concerned. Number 2, mahigit sa 70% sa aming mga kabataan na hindi nakakapag-aral ng kolehiyo. Number 3, ang ambulansya po namin dito ay isa lang. Napakalaki ng aming bayan. Number 4, ang sedula po at mayor's permit ay pinakamataas dito sa aming bayan. Dahil dito, walang gaanong negosyo nakakapasok sa aming bayan. And then, one of the most important thing is, mahigit 50 kababayan namin ang namatay dito sa Mexico na wala ni isang nabibilanggo. Kaya po, because of this reason, I decided again to file my certificate of candidacy as strong alternative candidates insofar as resolving all these kinds of problems in our municipality. Nung una, nabigla ako kasi napakatagal na ng pagpapahinga namin sa politics. For more than 10 years, hindi na kami nakikialam sa politics. So, nabigla ako. Nabigla ako dahil alam naman natin na magulo ang nasa politika. So, parang merong agam-agam sa aking sarili ang pagbabalik namin dito sa politics. But with Albert, ako'y nagtitiwala sa kanya katulad ng mga tiwalang binigay ko sa kanya noon. Hindi ako marunong magnegosyo, so naturuan niya ako magnegosyo at ngayon, sa pagpasok niya sa politics, buong suporta namin dahil alam namin na napakaganda ng kanyang intensyon sa pagpasok niya sa politics. Kasi sa Albert, actually malaki yung pangarap niya sa Mexico lalo na mga sa kabataan katulad ko dahil naniniwala kami sa advokasya niya tungo sa pagbabago ng Mexico. Kasi napakaganda po ng mga plataforma niya na sinasabi niya. Kung yun po ay matutupad niya, napakaganda po para sa mga mamamayan dito sa bayan ng Mexico. Katulad ng mga titulo ng lupa. Yung mga walang titulo, mabibigyan ng titulo.
Oh, yung mga walang kakayahang magparal ng mga magulang na walang kakayahang magparal ng mga anak nila na gustong magsipag-aral, nangangako siya na tutulungan niya. Kaya napakaganda. Muling umarangkada sa kalsada ang Team Pagbabago para sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya nitong Biyernes ng umaga. Maagang nagkatipon-tipon ng mga taga-suporta ng grupo, kabilang sa mga ito sina Jenibet Pitolan ng Youth Sector, Emilita Tansenko at Jose Clave. Ayon sa tatlo, napili nilang suportahan ng mga kandidato ng Liberal Party, partikular ang Team Pagbabago dahil sa kanilang nakikitang katangian ng bawat kasama sa grupo at programang isinusulong ng mga ito. Sila lang po yung nangarap na tanggalin po yung corruption sa bayan po ng Mexico. Ang mga advocacy nila ay napakaganda. Ang mga, sa tingin ko, pag ito'y naging maganda ang pagbabago, ito'y maging matiwasay ang kanilang grupo. Talagang maraming sistema na babaguhin ang Team Pagbabago. Ang gusto namin, Alternative kayo. magbabago yung ang patakaran ng Mexico. Nagpahayag din ng pagsuporta sa kampanya ang grupo ni na Pastora Joy Bongco, Vision Keeper ng Pampanga Gatekeepers Coalition. Ayon sa salita ng Diyos, ang kinakailangan ng mga tao na dapat mapili para magkaroon ng pagbabago ay una, may abilidad. So hindi basta-basta pwedeng tumakbo ang isang taong walang kakayahan. Pero higit sa lahat yung may takot sa Diyos. Kasi hindi magkaroon ng pagbabago ang isang bayan o isang probinsya kung walang takot sa Diyos ang isang tao. Ayon kay Reverend Dr. Marvin Edrosolan, Vice Mayoralty Candidate ng Team Pagbabago, kasama sa mga bitbit nilang prioridad na programa sa kanilang plataforma ang mga programa para sa mga kabataan, kababaihan at senior citizens. Tututukan sila lalo na sa kanilang pangangailangang gamot sa kanilang mga katandaan. Sa mga kababaihan, magkakaroon ng programa na buong taon na katuwang ng kanilang mga mister. Habang nagtatrabaho ang kanilang mister, ang munisipyo ay magpo-provide ng seminar para sa livelihood na kahit nasa bahay nila ay pwede silang magtrabaho. Isa ito sa mga tututukan namin na sektor ng mga kabataan, dapat whole year ang kanilang program. Hindi lang sa sports, kundi sa training na ibibigay ng TESDA. Naniniwala din si Albert de la Cruz, Mayoralty Candidate ng Team Pagbabago, sa kahalagahan ng pakikibahagi ng mga mamamayan sa pamamahala o People's Government. Prioridad din daw nila ito kung mabibigyan ng pagkakataong makaupo. Na kung saan yung iba't ibang mga sektor ng ating lipunan, sila po ay kailangang ma-empower upang sila po ay maging bahagi ng ating lokal na pangungobyerno dito sa ating bayan. Sila ay magkakaroon ng kabahagi sa decision making sa lahat ng mga transaksyon at mga regulasyon na kung saan ang public interest ay involved. Isinusulong din daw ng kanilang grupo ang volunteerismo sa kanilang kampanya. Sapagkat dito po natin makikita na marami dito sa bayan ng Mexico na gusto ng pagbabago at magsisimula po dito sa kampanya po natin. Wala po tayong binabayaran, lahat po ay ito po yung gusto po ng mamayan po ng Mexico. Ako si Aislinn David, Alerto Agisto sa Pagbabalita. Nagpakilala at nagpresenta ng plataporma ang mga kandidato ng Team Pagbabago sa mga mamayan ng Sapang Maysak, Mexico. Matamang nakinig ang mga mamayan sa mga pangakong programa at isusulong na pagbabago ng pambato ng Liberal Party. Makaagaw pansin naman ang entrada ng bitbit ding kandidato ng grupo sa pagka-board member na si Roy Vinson. Mainit na pagtanggap daw ang natatanggap ng grupo sa iba't ibang lugar na kanilang binibisita sa pagsisimula ng kampanya. Panahon na at gustong-gusto na po ng marami po nating mga kababayan dito po sa Mexico na magkaroon ng tunay na pagbabago. Ayon kay Albert de la Cruz, Mayoralty Candidate ng grupo, patuloy ang kanilang pagpresenta ng plataporma na nakasentro sa trabaho, kabuhayan at malinis na pamamahala. Isa sa pinakamalaking problema ng aming kababayan sa Mexico ay wala pong trabaho. Pangalawa ay ang mga aligasyon tungkol sa maanumalyang transaksyon sa aming munisipyo. Ang ating plataporma na trabaho sa Mexico, malinis na gobyerno, maraming turismo, maraming trabaho, maraming pabahay, maraming hanap buhay ay ating pong ipagpapatuloy. Ayon naman kay Reverend Dr. Marvin Edrosolan, Vice Mayoralty Candidate ng Team Pagbabago, isinusulong din daw ng kanilang grupong maayos na check and balance at pakikibahagi ng mga mamayan ng pamamahala.
Ang bawat sektoral na mamamayan ay dapat magkaroon ng boses sa loob ng munisipyo. Bibigyan natin sila ng pagkakataon na maging bahagi sa munisipyo. Meron silang tinatawag nating representative upang lahat ng programa ng sektoral na ito ay maibigay ang kapakanan ng mamamayan. Yan ang ating pangunahing plataforma. Nagbahagi naman ng saloobin ng mga mamamayan na dumalo sa pagtitipon. Maganda naman yung plataforma nila at saka ang nagustuhan ko yung meron tunay na pagbabago at karamihan sa kanila yung may banal na pagkatao sila sa Diyos. Maganda po. Ano po yung gusto nyo marinig sa kanila na sana mabago totoo yung sinasabi nila. Kasama si Aizelin David, ako po si Marvin Malyari, alerto alisto sa pagbabalita. Sa ating budget is mapakita specifically at mawala yung mga item na tinatawag na extraordinary expenses, miscellaneous expenses, other expenses, which for me are the root of graft and corruptions. Kasi we're exposing the politicians from temptations. But if we have specific and particular item budgeting, mawawala po yung temptations na mag-divert ng fund. Okay. Doon din po yung panahon na na-expose yung 20% development fund. Kung sino yung dapat gumawa nito, ang dapat pong gumagawa ng 20% development fund actually are the so-called local development council. Sino itong mga to? Ito po yung mga barangay officials. Barangay, hindi lang punong barangay, barangay officials. Kaya yung Association of Barangay Captains supposed to be Association of Barangay Council yan. Yung Association of Barangay Council, hindi sila pwedeng umupo as member of Local Development Council kung wala silang dala-dalang Barangay Development Plan. Saan galing yan? Galing po yan doon sa Barangay Assembly. Kaya mandated by law na lahat ng mga punong barangay at ng mga kagawad ay magkaroon ng at least a minimum of 1 or 2 barangay assembly. And based from that barangay assembly, the people na nag-elect sa atin, because tulad po nung nalalaman natin, we're democratic representative government. So yung mga taong bayan ngayon sasabihin sa mga kapitan, sa mga kagawad, and they need to have honest to goodness minutes of the meetings. Ano bang kailangan ng barangay? And from there will be a local development council congress. Hindi lang to simpleng meeting. Supposed to be, yan kung kaya ng 2-3 araw, pag-uusapan yan. From item to item, from social services, economic services, peace and order. It looks like a congress. Marami na akong tulong na nagawa si Sir Albert, tulad doon ng mga scholar ng mga nag-aaral. Saka mula nung naging konsel siya, Vice Mayor, marami na siyang naitulong. When it comes to leadership naman, sa nung nalaman ko, naging Vice Mayor din siya, formerly Vice Mayor. So, ibig sabihin, credible siya to become a leader. At hindi naman siya magiging magaling na leader kung, for example, sa mga homeowners na ilang subdivision ng hawak niya, kung hindi siya effective na leader. Sa ganung paraan kasi sa pag may mga hawak ang mga bahay, ibig sabihin may mga pamilya yon, na-maintain mo yun para kang isang kapitan ng isang community. People, especially the barangay leaders and purok leaders, will be having that sense of input doon sa whole municipal development plan. They're part of it. Meaning to say, kung parte ka ng isang desisyon, ikaw mismo ay magmamalasakit sa desisyon. Which is at this point in time, yun yung sa tingin ko ay nawawala. Ang gobyerno po kasi, ito hindi gobyerno lang ng isang tao Kaya nga demokratos, rule of the people. And you can have that kind of sense if we have a constant consultation with the people. During the time po that you were councilor and vice mayor,
naipatupad niyo po ba yung ganong sistema? That is our pushing during that time. Our pushing din when I was Vice Mayor, tumayo ako sa mga barangay captains, sa meeting ng barangay captains. In-explain ko yan. Kasi nangyayari, yung local development fund, pinapipirma lang po yan during the regular meeting of the Association of Punong Barangay, which is wrong. The Association of Punong Barangay meeting is different from the meeting of the Local Development Council. Okay? Ang inuupuan, sila po ay umuupo during the meeting of the Association of Barangay Captain tungkol sa mga administratibong usapin, tungkol sa kanilang liga. Sa lahat ng uri ng development o pagpapaunlad, ang human resource development ang dapat mauna. Ang yamang pantao ang dapat mauna sa lahat ng uri ng pagpapayaman ng mga resources. Okay. Nung panahon po na yon, it seems that you were on a roll, no? Parang napakaganda po ng takbo ng inyong career at yung mga pagbabago po na gusto ninyong ipatupad. Bakit po natigil noong 2001 ang inyong political... Natigil po yan at the early age of 27. I was, siguro, they look at me as radical. I don't have a party actually. Kasi ako yung tipo na hindi ako nagpupunta sa Kapitolyo hindi masyadong nagpupunta sa mga birthday ng ibang politiko. I simply concentrate on my job. So, as a result, ang nangyari po noon, I don't have political party na pwedeng bumit-bit sa aking kandidatura noon as mayor. So, I ran for mayor then at the early age of 27. And at that age, so sinasabi masyado daw akong bata, I have that kind of ideas and dynamism of a young people na kung saan nakita ng ibang mga taga-Mexico siguro na it's not yet the time. So, hindi po tayo pinalad by 700 votes. I ran for mayor last 2001. So, from then on, nakita po talaga ang sinasabi, pwede naman siya, kaya lang kulang ang pera. Yun ang lagi sinasabi. Kasi, nag-run ako noon based on advocacy. Wala talaga akong campaign fund during that time.